Lutang na lutang yung mga personal interest at galit ng mga Duterte vloggers, Duterte camp. Aba, alam niyo bakit? Abay, pati si Malacanang Press Officer, Communication Undersecretary Attorney Claire Castro ay kanilang pinagre-resign. Dapat daw tanggalin o dapat daw mag-resign. Hindi naman member ng gabinete yon. Yosik lang po yon. Cabinet Secretary, di ba pang matataas na opisyalis ng gobyerno ang pinagre-resign? Hindi kasama doon si Castro. Pero dahil ganyan ang inyong move, obvious na kayo ay pikon. Nasasaktan na kayo sa mga katotohanan at balik na sinasabi ng Malacanang dahil nandyan si Joseph Castro. Galit na kayo, pikon na kayo dahil wala kayong maisagot sa mga totoong sinasabi at matapang na mga statement at reaksyon ng Malacanang. Boses ng Malacanang, boses ng Pangulo, si Joseph Castro. Kaya gusto nyong isama sa resignation o kung hindi man gusto nyong mag-resign din. Aba, o tanggalin. Sino naman kayo para magdikta sa Pangulo? Hindi gagawin ng Pangulo yan. Kasi nga kinuha nga yan para maipagtanggol siya. Kinuha yan para meron ng sasagot sa inyong mga fake news, disinformation at destabilization. Yan po ang purpose niyan. Paano naman tatanggalin? Pero dahil sa inyo nang gagaling ng mga vloggers at mga Duterte camp ang panawagan ng resignation, obvious na kayo po ay nasasaktan na. Obvious na wala kayong magawa at masagot ng katwiran o anumang argumento sa sinasabi ni Castro. Kasi nga, 3-in-1 yan. Lawyer, vlogger, broadcaster, tamang-tama yung kanyang posisyon. Sumasagot, hinahamon kayo, harap-harapan. Nasasaktan kayo dahil nakatapat kayo ng isang babae na inilagay ng Pangulo at pinagkatiwalaan para kayo sagutin. Tapos ang gusto nyo, resign or tanggalin, suntok sa buwan yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na inyong mga pinagsasasabi. Yan ang aking opinion at analysis dyan sa isong yan. Duterte ka, vlogger at iba pa, laban kay Castro. Yan po ang inyong ginagawa ngayon. Akala nyo hindi alam? Halata na apektado na kayo. Okay? Any comment, reaction, malaya kayo dyan. Kaya po gustong-gusto nila na mawala sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Attorney Claire Castro. Alam niyo Sir Mike, kasi simula nung nalagay si Attorney Claire Castro sa PCO, Malacanang Press Corps, naku po, talagang napakabilis umaksyon sa mga fake news ni Attorney Claire Castro. Talagang yung kanyang pagsagot sa fake news na pinapakawala ng mga tumutuligsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay talaga pong nakokontra agad-agad. At yun po ang maganda. At yun po talaga ang kailangan natin. Sa larangan po ngayon ng politika, marami po talaga ang nagpapakalat ng fake news. Marami po talaga ang ginagamit po ang social media para po makapanloko, makapanlamang at makapanlinlang. Bakit? Kasi nung pong panahon ni Digong, ganyan po ang ginagawa ng mga DDS noon. Gusto nyo malaman kung totoo yung aking sinasabi? Eto, papapanood ko sa inyo. Eto po ay kumbaga parang matagal na tong video na ito, pero dito po ay merong katotohanan yung aking sinasabi na ang fake news po talaga ay ang pinapakawalan po ng mga Duterte camp noon pa. What areas around the country ka mas may laki chance to get votes? Diba? Tapos, siyempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy sa ngayon, pati interviews binibenta nila. At pag binenta nila yung interview, you can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. Diba? Nung kapanahunan ni Cayetano, ni Digong, nako, nabibili daw po ang traditional media. Siguro ngayon hindi na. Kasi po ang atin pong mga media ngayon talagang patas na po ang pagbabalita. Pero nung panahon ni Digong, nako, nabibili pala talaga ang mga media noon. Kasi syempre, bukod sa ikaw ay babayaran, pag hindi ka naman umaimen dyan sa mga yan, pag hindi ka umuo sa mga yan, naku po baka ipasarang ang istasyon mo,
Diba? Kaya nako, eto, nabuking po natin dito sa video na ito na sila po talaga ang mga pasimuno ng fake news. Etong si 10 tao kada libo ay hindi naman din natupad ang kanyang pangako, di ba? 10 tao kada libo hanggang ngayon wala nga. Kaya ayaw na ayaw nila kay Atty. Claire Castro kasi hindi nila kayang bilhin, hindi nila kayang suhulan, at hindi po nila kayang siraan. Dahil ito pong si Atty. Claire Castro ay talagang nagtatrabaho po ito para sa bayan. Kahit naman po doon pa lang sa kanyang YouTube channel, nakita naman natin na si Atty. Claire Castro hindi po talaga may impluwensya ng kahit sino. May sariling pag-iisip, at may sarili po itong sariling tawag dito, yung kaparaanan para po mangsoplak ng mga fake news. Kaya nako, pasensya na kayo. Andyan si Atty. Claire Castro, hindi na uubra mga fake news nyo. Okay. Ito, balikan natin ang controversial at mahabang pag-uusapan. Courtesy resignation, pinag-resign ng Pangulo ang lahat ng mga membro ng gabinete at iba pa. Yan po ay isang makakaibang galaw, isang kailangan at pangailangang galaw, at isang indikasyon na mayroong direksyon ang gobyerno. Ayaw na nila ng dating sistema kumpara sa nakalipas na 3 taon. Babaguhin na ngayong natitirang 3 taon. Gustong iparating ng Pangulo ang tunay na serbisyo dahil hindi nakarating at kabagalan ng Cabinet Secretary, kaya niya pinababago ito. Naniniwala ako maraming Cabinet Secretary ay tatanggapin ng resignation. Marami talagang dapat palitan. Iilan siguro ang matitira dyan. Pero alam ko na yung mga sensitibong posisyon dyan, pati yan damay. Pero marami ho ang matatanggal talaga at mawawala. Kasi ho, nagalit na ang Pangulo. Hindi niya gusto ang ginagawa. Tapos na ang eleksyon. Ang next election sa National 2028, patapos na siya doon. Graduating na siya doon. So tapos na itong midterm election, wala nang pinag-usapang politika, maliban sa barangay. So wala nang kailangan utang loob, wala nang kampihan, wala nang takipan. Kailangan serbisyong gagawin nila. Yan ang gusto ng Pangulo. Kaya tinapos na ng Pangulo ang utang na loob kung bakit sila napunta sa gobyerno. O nagbalimbing, nagsipsip, nagkunwari, natutulong pero hindi nakatulong, nagkunwaring makabayan, makatao, kakampi, yung pala nagpayaman. Wala na yan. Wala na yan. At posible pa na pwedeng kasuhan yung iba pag nakita, kasi evaluation, mayroong investigation. Pag nasa investigation, minakitang something na kalokohang ginawa, korupsyon, kakasuhan kayo. Hindi lang kayo tatanggalin. Kawawala na dyan sa gabinete yung identify sa mga Aquino, sa Arroyo, o sa Duterte. Pipilitin ni Pangulong Marcos na talagang yung loyalty ay maka Marcos, loyalty sa administrasyon, kakampi talaga niya. Marcos supporters, Marcos followers, at maka Marcos at makatao ang kanyang ilalagay sa kanyang gobyerno dito sa natitirang 3 taon ng kanyang administrasyon. Abangan at ating susubaybayan. Abangan ninyo dito sa ating mga channel. Mike Abe Opinions, itong channel na ito, at yung kabilang channel natin na MA Pinoy TV. Okay? Tama lang naman po talaga yung desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa pagtanggal sa mga tauhan niya na mababagal, hindi epesyente, hindi epektibo, hindi nagtatrabaho ng tama. Tama lang yun, di ba? Kapag po talaga ikaw ay mahina ka magtrabaho, dapat talaga natatanggal ka, di ba? Sa ating nga experience, ako nga sa experience ko sa mga napagtrabahuhan ko kahit nga nagtatrabaho ka ng tama di ba? Doon sa mga pinasukan kong fast food, kahit na ikay napakagaling mong burger board sa Jollibee, kahit na napakagaling mong Fryman, o kaya napakagaling mong backup sa Jollibee, o kaya sa Burger King, magaling ka na tawag doon, yung backup nga din tawag doon, backup din ang tawag doon, yung tagahugas. Rice man, yung lagi kang may sinaing, hindi ka naubusan na sinaing. Kahit na bagong luto yung sinaing, kayang-kaya mong ibilot, kaya mong ilagay sa wrapper.
eh 6 na buwan ka lang magtatrabaho. Actually, 5 months and 29 days. Hindi ka pwedeng lumagpas ng hanggang 5 months and 30 days kasi running for regular ka na nun. Wala silang magagawa pag nakakalimut. Pag nabigyan ka pa rin ng schedule ng schedule manager, lumagpas ka ng 5 months and 29 days, regular ka nun, automatic. Yun nga, di ba 6 months, kahit anong galing mo sa trabaho, 6 months lang. Ang magiging kontrata mo, 6 months ka lang. Kahit na ano pang galing mo. Ako noon talagang matindi kong burger board prime. Talagang grabe ako mag-grab ng burger ng Jollibee. Class A na. Mabilis pa. Kapag mga peak hour, nako talagang tatambakan ko yung PC ng burger. Yung mga na yan, yung heat shoot na yan, puno-puno ng burger. Kapag ako, kahit nga ako mag-isa lang naggi-grill ako. Naggi-grill ako ng burger patty, tas gumagawa pa ng product. Talagang sanay na sanay ako. Kaya lang talagang hindi ka mareregular 6 months ka lang magtatrabaho. Kaya, di ba, dito, susunod talaga ang mga tauhan ni PBBM kasi, di ba, it's the president's right na kung gusto niya i-revamp ang kanyang gobyerno, pwede. Kung gusto niya manatili yung mga tamad, pwede. Pero syempre, di ba, hindi gagawin ng ating Pangulo yan. Ang gagawin ng ating Pangulo, uunahin niya ang kapakanan ng taong bayan, uunahin niya ang ating mga kababayan. Di ba? Yun ang maganda dito kay PBBM. Inuuna ang mga tao. Inuuna ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi katulad nung panahon ni Digong. Example si Paldon. Saan ba pumalpak si Paldon? Kasi ito may naano ko to kung hindi ako nagkakamali sa BJMP ba? Paldon. Tignan ko lang para sure. Nicanor Paldon. Kasi ito nangyari na ko to Bucor, ayun. Pumalpak sa Bucor tapos napunta yata to sa BOC, Bureau of Custom. Hindi ko lang sure kung unang muna Bucor napunta ng custom tapos naging kaya ang unay custom tapos naging Bucor. Basta palpak siya. Maraming kapalpakan. Pero inililipat-lipat lang. Diyan nga yung may issue ng pumasok na napakaraming pulburon, 'di ba? Si Paldo ng noon, ang custom noon. I'm not sure basta yun ang tingin ko. Tignan nga natin. Okay. XBOC. Ano ba tong si Bureau of Custom nga. Tama nga, custom. Tapos siya sa naging siya. Bureau of Correctional. Kung di ako nagkakamali. Okay. Bureau of Corrections nga. Kaya talaga yan. Kumbaga, nung panahon ni Digong, kapag ikikurakot, lilipat ka lang. Sa iba ka naman mangurakot. Ito, mga Duterte candidate sa nakaraang eleksyon, oo nga, no? Hindi nila matanggap na sila talo. Kasi sino ba yan? Si Philip Salvador yata nananawagan. Tatanong, saan ang aking boto? Akala mo naman kung nanalo siya akala mo naman nakakuha siya ng maraming boto. 9 million nga lang nakuha mo Although marami na rin yun. Hindi talaga sapat yun. Yun, ibinigay naman sa'yo. Meron ka 9 million plus. Tapos na yun. Hindi nga sapat. Kasi number malayo So, nagtatanong tsaka yung iba. Yung iba mga kandidato para na makala mo napakalakas nila. Hindi nyo matanggap na kakaunti ang followers nyo. Una-una, yung karamihan dyan sa mga kandidato ng Duterte, hindi naman tinulungan ng INC. Inuulit ko, yung Iglesia ni Cristo, ang INC, napakalaking tulong doon sa mga nanalo. Kasi talagang nakatulong yung kailang mga boto. Wala tayong magagawa, hindi kayo kinuha Ilan lang yung kinuha. Meron pa nga kinuha dyan, si Bong Revilla, hindi pa rin nanalo, di ba? Wala tayong magagawa, pag-ayaw ng tao. Pero definitely, malaking tulong yung ginawa ng INC doon sa ibang kandidatong kanilang inendorso dahil nanalo talaga. Tulad ni Bato, tulad ni Cayetano, tulad ni Bongo, di ba? Villar, ayan po, nanalo talaga sila. Pero itong iba, sina Bilas, sina Rodriguez,
si Salvador, Bundok, Lambino, o sino-sino dyan, talagang hindi kayo kasama dun o hindi kayo talaga nakakuha ng sapat na boto, ay tanggapin nyo. Pero yung maghahanap kayo, nasa ng boto nyo, ayan, nakita niya, binilang na. Yung nga lang nakuha nyo Nag-i-expect pa kayo na yung number na lumabas kung ilan ang nabilang sa boto nyo, akala nyo nadagdagan pa yun, akala nyo nawala yun. Hindi, yun lang talaga nakuha yung boto. Kasi yung computerized election, hindi na ho yun nadadaya. Napakalinaw, napakalinis ng eleksyon. Pag punta mo sa presinto, bibigyan ka ng dokumento, pipil up na sa iyo yun, kikilalanin kung ikaw talaga yun, maboboto ka, ikaw maghuhulog sa masin, tapos may resibo pa. Makita mo sa resibo kung sinong ibonoto mo. Pagpasok sa masin, bibilangan na yan. So, napakalinis. Computerized election, bilyon ang ginastos. Ngayon, maghahanap kayo, nasa ang boto nyo. Wala talaga kayong nakuhang sapat na boto. Tanggapin na ninyo yon. Hindi kayo dinaya. At bakit naman kayo dadayain? Kung anong nakuha at anong lumabas na numero, doon sa nakarang eleksyon, yun lang ang bumoto sa inyo. Huwag kayong maghanap na merong nawalang boto para sa inyo. Kalokohan yan. Yan ay dahilan lang na hindi pagtanggap ng pagkatalo. Tumanggap kasi kayo. Ano mang laban, may nananalo, may natatalo. Natalo kayo, tanggapin nyo. Pero yung palabasing kayo nadaya o nawala yung boto nyo ng sumaling pamaraan, kalokohan. Paninira lang. Hindi yan katanggap-tanggap. Bilang professional kayo, kung professional kayo, ang pinakamaganda, move on. Tanggapin ang pulso at hatol ng bayan. Tanggapin kung nanalo, tanggapin din kung natalo. Pero yung magalit pa at maghanap pa, unprofessional na galaw yan. Opinion ko lang naman po yun. Please like and share, follow and subscribe. Di kung reklamo ng reklamo tong si Philip Salvador, di bigyan mo ng pera ang Comelec at magpa-recount ka buong Pilipinas. Sabit na nga lang to sa pagkandidato ng senador Diba, sabit na nga lang sa PDP laban, ngayon magngangaw pa. Buti sana kung pang number 13 ka Si Abalos nga pang number 16 tinanggap ang pagkatalo diba? Si Abby Binay, si Bong Revilla. At tapos ikaw, kulelat ka. Hindi mo matanggap pagkatalo mo? Para kang si Kibulok hindi matanggap ang pagkatalo. Gusto yata talagang maging senador para si Sara Duterte ay maisalba nila sa impeachment trial. So tignan po natin kung hanggang saan aabot ang drama na ito ni Philip Salvador. So ingat po kayo. Thank you Sir Mike Abe sa video mo na aking nireaksyonan. Salamat po sa lahat ng ating mga tropa pips. Ingat po kayo mga chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.